Mamimiss kita, marami tayong pinagsamahan, pinagdaanan. Pero hanggang dito na lang. Ayun nga po mga kalingap, mga kagaya, mga ka-ML, sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At for today's vlog nga pa, yun, dito po kami ulit sa hardware. Hindi po para po sa hindi para naman sa aking beneficiary. Kung hindi, para po doon sa aming terrace or balcon. Yun nga lang mga na kalingap, ipapagawa. medyo may kamahal. At yun, papagawa ko na nga rin po ang aking terrace. Ito po ay mula po sa aking YouTube channel. So, yun po, kaya na-realize ko po na ipaayos na po yung aming labas ng bahay para mas maganda na pong tingnan. Kahit pa unti-unti lang po muna mga kalingap yung pagpagawa. Ayan, kahit pa unti-unti lang po muna. At bibili na rin po kami ng yero. Dito daw po kasi murang yero, sabi ni Kuya Urot, kaya dito po kami bumili. Yero? 12? 12 feet. Masyado atay mahaba. Yan, mga kapularan, karupini, 5 ampere na ito. Galit ka. Papaliwanag lang. Umayos ka. Po kasi ngayong project si Kuya Urot, kaya kami po inaobligang gawan po siya ng trabaho. Ang galing. Kaya imbis na hindi pa po namin papagawa yung terrace namin, papagawa na po namin para lang po magkaroon siya ng project. Kasi stop nga po sila, stop trabaho nga po muna sila kila Reynalyn. Kaya doon po muna sa bahay habang may budget pa po kahit kaunti. Green po. Kuya, ilang yero ba talaga? 7 lang? Oh, sige. Oo. Ayan na po. Ayan po yung magiging yero po sa aming balkon. Mga kalinga. Karton, nagigisi ka sa gilid. Ayan. So, ayan. Ito po, gigibain na po mga kalingap. At yun. Kuya Ruth, ito pag giniba mo, papalagay sana namin doon sa may likod. Gagawin parang bodega. Doon sa may kahoy, papagawa ng bubong. Sa loob na itong baga ng CR. Puso Negro. Sa likod dito. Oo, doon sa may likod. Talagyan ng mga abubot doon sa gamit ni JB. Anong dapat mauna? Ay, gagamitin mo pa din natin sa pagporma. Bukas gigibay na din yan. Ito po, sa pagiba na po namin. Ha? Simento? Dali mo bukas. Papasanin ko. Ano po kasi, para maayos na po yung terrace ng bahay. Ilalagyan dito. Ngayon po dapat summer talaga ito ipagawa kasi pag June po, tag-ulan. Saka sakto po wala pong si Junjun. Wala pong trabaho. I mean, wala po silang gawa ngayong kila Reynalyn. Kaya ngayon na po, bukas na po ipapagawa. So, yun. Ay, oo nga, 12 nga kuya, ganyan kahaba. So, unahin po yung bubong para maayos na po yung balkon. Dito rin po kasi kami madalas na nagaganap po ng ng handaan. Burubulada pa. Ano pa po kasi to, remembrance pa po ito ng kubo po namin. Ayan. Kaya yun, may konting ipo naman po. Kaya papagawa na po bukas. Sayang din po kasi kung magbabayad pa po kami ng helper, si Junjun na lang po ang kunin ko na tagawa. Para si Kuya Urot na lang po yung babayaran ko sa labor. Habang di pa po sila nagawa kila Reynalyn. At kawawa naman po ay wala daw po kasi siyang tatrabahunin. Kawawa po. Mabungkol kita kayo. Yan, bali 7 yero nga daw po ang kakailanganin po dito sa aming balkon.
itong yero. Kakatapos lang po pala nung pagpagawa ko po ng bahay po ni Tatay Emiliano. Kaya uro tag-ulan na pati. Oh, nagtitigas mo yan. Nag-uulan na nga oh. Yan ang ipopos nila ha. Ito po ang ipuposte namin ng GI. Buwan mo na. Pili po kami nung kailangan pa po dun sa aming terrace. Daddy to, anong kailangan? Ano? So, ayan po mga kalingap. Ito pa nga po yung karagdagang materials po na gagamitin. Ayan, dito po sa balkon. Maliban nga po dun sa yero at yung bakal po kaninang binili ay bumili pa rin po kami ng siparlings daw po yun. Saka bakal po na 8mm. Medyo nagmahal nga po ngayon yung mga materyales gawa po ng kaguluhan sa ibang bansa. Tapos semento sa tire wire. Ayan. Yarot, mga ilang araw yan? Ha? 8 o 9? Pero kuya, kuya, baka di ko nga madire-diretso pagpagawa, depende sa budget ko. Hintayin ko sahod ko. Ano mo nasabi? Bubong muna. O sige, bubong mo. Wala na. Tapos na. Pag halimbawa, kinapos ako, hintayin ko ang sahod ko. Kasi, binabudget ko lang din po mga kalingap. Malaki-laki pa din po kasing gastusin to. Yung pagpayos po ng terrace po namin. Ayan. Ano to, babe? Tire one. Tire wire test. Cutting this pa. Ayan. Bukas po sisimulan. Ito pong balkon. Goodbye balkon. Miss kita. Mamimiss kita. Marami tayong pinagsamahan, pinagdaanan. Pero hanggang dito na lang. Grabe, nagdrama na. Ayan po. Medyo mawala. Yan. Ano ito? Dati yung nakalaga pa. Ayan po. Sa wakas. Kahit pa unti-unti po, mababaguhan na. Papauna ko po muna yung yero. Kuya, yung materialis na pinili natin para sa bubong, yun na ba yun? Kompleto na yun? Baka may kulang pa. Dapat yun. Oras lang bubong ito. Oras lang. Ha? Oras lang. Ikaw, ano ba maganda? Di hurus lang. Hurus lang. Malaking tulong po talaga yung howler. Para po sa paghahakot ng materyales. At si daddy too. Kaya urot, gamit ka na. Di ka na fresh. At ito na nga, kinaumagahan nga ay ito, nire-ready na nga nila Junjun. Ang gagawin nilang paggiba dito sa balkon or terrace na aming kubo dati na yun, ito na nga lang natira sa aming kubo. At ito nga, tingnan nyo, marupok na nga, parang yung kakilala mo. Charot. Siyempre, lahat naman ng bagay rumurupok. Tinatanggal na nga rin itong bakal na nakapatong sa ibabaw ng balkon namin dati. At yun nga, eto na, nung pisahan na ni Junjun na itulak-tulak. At kung mapapansin nyo nga doon sa gilid, ayan meron na siyang tukod kasi nga minsan na siyang muntik ng tuluyang magiba. Tinukudan lang talaga namin ng bagyo. Tinatanggal na rin tong linya ng ilaw na nakakabit. At eto nga, pasukat-sukat na rin si Kuya Orot na magiging taas daw ng magiging upuan dito sa aming terrace. So, bali ang pagpagawa nga namin nito ay depende sa naipon namin. At kahit nga pa utay-utay lang muna, basta yun nga, magiba na nga ito ng maayos. Kasi tingnan nyo naman ang rurupok na nung mga pundasyon sa gilid at talagang wala nang kaayusan.
Siyempre, gigibain na namin bago pa nga tuluyang may madisgrasya lalo na dito sa upuan na to kasi madalas kapag may mga naglalarong bata dito sa amin madalas umuupo, umaakyat sila dyan. Baka bigla na lang matumba or madisgrasya pa sila dyan. Ako po, isa pa namin sagutin. Kaya sabi ko, sige na at atin ang unti-untiin nga itong paggiba nitong dati naming balkon. Okay pa naman sana yung mga kahoy kaso yun nga yung mga kanyang haligi ay wala na, talagang hindi natatagal. At dyan nga muna nila nilagay sa gilid. Ayan, para ito naman ang maunti-unti na gigibain. At kung mapapansin nyo nga, ayan kitang-kita na yung marupok na haligi at anytime nga umuuga na siya. At anytime talaga, pag nagkaroon na naman ng bagyo, ay nako, baka tuluyan ng bumagsak. Yun ang iniiwasan ng mangyari. At ito nga, tinanggal na nga rin ni Junjun yung tuko dahil unti-unti na ngaylahin ni Kuya Urot para tuluyan na nga siya bumagsak. Ito na. Oh, ayun, nabitawan pa ni Kuya Urot yung tali. Medyo pa naman siya, lumalaban pa siya mga kalingap. At parang lalaban pa naman sa bagyo kung sakali. Pero wag na tayo maghintay ng ganun. Ngayon pa lang na natin, gibain na natin at baguhan na paunti-unti. Kasi ayan, medyo nahirapan nga sila na patumbahin pa. At may katibayan pa rin naman. Pero may part talaga na minsan ay parang bigla na lang babagsak. Kaya ito nagkukay pa si Kuya Urot ng kaunti para mas madali daw matutumba kapag hinila. Guhuray na. Ay! Nabakli! Yan na! Ay! At yun, tuluyan na nga nagiba itong terrace or balcon ng dati naming kubo mga kalinga. Pero okay lang kasi yun nga, gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi kanina, marupok na to. At dahil nga hindi pa siya tuluyang bumagsak, ay heto nga at muling hihilahin pa ulit nila para yun nga tuluyan ng bumagsak at matanggal na itong kahoy sa harap ng bahay namin. Pero medyo pinapahirapan pa nga sila kaya heto't bubungkalin pang kaunti ni Kuya Urot para muling hilahin. Unti-untiin ngang baklasin itong mga kahoy para talagang mapakinabangan pa. Lalo na itong pawid kasi yun nga sayang pa rin. Pwede pa siyang magamit. At yun, unti-unti pang sibakin ni Kuya Urot kung paano ba yung tamang gawin para talagang tuluyan ng matanggal ito dito sa harap ng bahay. At yun nga, eto na nga, gaya nga na sinabi ko, ay sayang pa yung mga pawid ka. Ito, unti-unti nang binabakbak ng asawa ko. At nang maitabi pa nga dito sa gilid. At nang mailagay pa namin doon sa gagawing bodega. Bale, yung asawa ko na nga rin ang naging helper ni Kuya Urot para makatipid kami. Siyempre, ang hirap ng buhay ngayon. At eto nga, dahil nabakbak niya na yung mga pawid, ay eto, tumulong na rin ako sa paglagay dito sa gilid para mapakinabangan pa. At alam nyo ba, ang balkon na to, terrace ng aming kubo dati ay maraming memories na hindi namin basta malilimutan. At ang dami ring event na naganap dito nga sa harap ng bahay ko. Nakasama nga itong aming terrace na ito mga kalingap. Kung maaalala nyo nga, di ba nga yung birthday ni Kalingap Tata, yung birthday ko, yung Pasko, yung palaro, at kung ano-ano pang event ang naganap dito sa harap ng bahay ko. Pero ganun talaga. Kumbaga nga, memories na kailangan na nating kalimutan, mag-move on at gumawa tayo ng panibago. Char! Ano ba to? Bakit usapang move on at kakaloka ha? Usapang kubo lang nga ni. Bakit ba napunta tayo dyan sa ganyang usapan? At eto na nga, unti-unti na nga nila, natanggal na nila ibang kahoy, ibang pawid, pero may natitira pa rin. Kaya eto, inuunti-unti pa rin ugain ni Kuya Urot. Pero
talagang medyo matibay pa siya mga kalingap. Pero yun nga, kailangan na talaga siyang baklasin ng paunti-unti. Kasi nga, hindi sila makakapag-layout dito sa labas ng bahay kapag andito pa rin to. At yun, tingnan nyo naman, may parte pa rin na matitibay pa yung kahoy kagaya ng haliging ito. At siguro maghahalos 2 taon pa lang ata itong naipalagay namin tong balkon na to. Di ko lang sure. So, yun, eto na nga at unti-unti nang bumagsak mga kalingap. At wala na tayong magagawa. Eto na talaga to. Kailangan na nating baklasin at sirain yung iba para mas mapatali yung pagtanggal nito dito sa labas ng bahay. Nakakapanghinayang man, pero ganun talaga mga kalingap. Kailangan nating palitan yung mga bagay na alam nating malapit ng mabulok at masira bago pa ito tuluyang makapinsala. At alam nyo ba, masarap din naman sa pakiramdam na kahit papano paunti-unti ay mapaayos mo yung kung anong meron ka. Lalo na sa paglipas ng panahon, normal lang talaga na maraming nagbabago. Syempre, lalo na yung mga parte ng bahay natin na kailangan din nating i-improve. Kagaya nito, ayan, natanggal na nga yung bubong. At mamaya na nga yung babaklasin ng aking asawa. At lilinisin na nga nila itong mga natirang kahoy para makapag-layout na.